Ganun katindi yung nangyari na alam naman natin po, si Janet Lim Napoles, yung modus po, nakulong po si, hanggang ngayon nakakulong si Napoles mga kababayan. So ganun katindi yung modus na ginawa mga kababayan ng Office of the Vice President at saka ng DepEd sa pamumuno po ni Sara Duterte. So ang nangyari daw, mga kababayan, na paggasta ng confidential funds ni Sara, dinescribe ito ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, at the same time House Prosecutor. Parang yung Napoles fund scam, Napoles pork barrel scam, ganun katindi yung nangyari. Na alam naman natin po, si Janet Lim Napoles, yung modus po, nakulong po si, hanggang ngayon nakakulong si Napoles mga kababayan. So ganon katindi yung modus na ginawa mga kababayan ng Office of the Vice President at saka ng DepEd sa pamumuno po ni Sara Duterte. So sabi dito sa balita, mga kababayan, 3 taon, taong tanong na ito, sabi dito, ngayon sumagot na ang ebidensya. So simula pa noong 2023, tinatanong na ang confidential funds mga kababayan ni Sara Duterte. So ngayong 2026, nasa Senado na ang sagot at hindi maganda ang resulta mga kababayan. Ayon mismo ito sa Commission on Audit. Inutusan na si BP Sara na ibalik ang 448 million pesos na dagdag pa sa naunang 73 million pesos na na-disallow na pondo ng gobyerno, pera ng bayan. Ngayon, sabi po ng COA Auditor, hindi sumunod ang Office of the Vice President sa requirements ng Joint Circular. Walang malinaw na paliwanag kung anong aktibidad ang pinaglaanan ng pera. Matindi po yung nadiskubre. May mga resibo na may mga peking pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Milky Sikuya na ipinakita mismo sa Senado. Hindi na ito tanong ng walang proof. May proof na mula sa COA mismo mga kababayan. Ang tanong ngayon, kailan sasagutin ito ni Sara Duterte ng buong katapatan? So, iyan ang malaking tanong mga kababayan ngayon. Kaya sabi po ni Prosecutor Terry Ridon, ang burden of proof niya nasa kampo na ng depensa. And sabi niya, ito ang yung nangyari na fund mess scam na to na nangyari ay kalintulad ng fund scam na kinasangkutan po ni Janet Lim Napoles, yung fertilizer scam. Kaya niya, ang burden of proof has shifted to Vice President Sara Duterte's defense to rebut the presumption arising from the alleged failure to properly account for her confidential funds. Tama, mga kababayan, ang sinabi kahapon ni Terry Ridon. So the burden of proof, the burden of evidence is already on the defense. The presumption exists today, sabi po niya. And for as long as it is unrebutted, sabi ni Terry Ridon, mga kababayan, nandiyan ang ebidensya na nagpapatunay na talagang nalustay yung pera ng bayan, mga kababayan. Ridon invoke item 8.3 of the Joint Circular number 2015-01, mga kababayan, which governs the release, use, and audit nitong confidential and intelligence funds. Under the provision niya, failure to liquidate public funds upon formal demand may create
a rebuttal presumption that the unaccounted money niya was converted to personal use or benefit na bulsa. Madaling sabi, pag hindi ito na-counter, mga kababayan, sa pamamagitan ng pag-present ng proof na napunta sa tamang puntahan ang pera ng bayan. Pag hindi niya, ang ibig sabihin talagang nabulsa. Correct. Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil testified that the provision creates a presumption that the funds were converted to personal use or benefit. Yung taga-COA mismo yung nagsabi. Though he did not directly determine who ultimately benefited from them. Tingin ninyo, sino ang nagkinabang, mga kababayan nito? Hulaan ninyo kung sino. Sino-sino. Huwag na kayo magtaka, mga kababayan. Kung bakit si Sarah, mga kababayan, unli kung mag-travel. Di ba? Unli. Ridon, who chairs the House Committee on Public Accounts, said it was now up to Duterte's defense to explain and rebut the question transactions at saka audit findings. He rejected arguments that the audit observation memoranda and notices of disallowance were merely preliminary. Yan ang mga sinasabi ng mga propaganda nila. Ridon cited COA proper decision ordering the return of about 73 million pesos from the Office of the Vice President's 125 million confidential funds spending noong December 2022. Pinapabalik na niya. Mayroon pong desisyon ang Commission on Audit proper. Pinasusuli na po ang pangalawang Pangulo at ang kanyang mga kasama ng 73 million pesos para sa 2022 OBP confidential funds. Sabi po ni Ridon. Ridon also backed private prosecutor Lorna Caponan's description of the alleged misuse as a scam against the people. Yan ang totoo niyan, mga kababayan. Pinatanggal itong statement ni na scam ni Lorna Caponan, pero ni Chis Escudero, yung statement ni Caponan. Pero ito yung katotohanan, mga kababayan. Inulit uli sa press ko, inulit uli sa interview ni Caponan. Iskaman talaga niya. Hindi ano pa man yan yung description natin sa ginawa ni Sara Duterte kung hindi scam. Yan ang maliwanag ni Caponan. Kaya sabi po ni Terry Ridon, this scam niya is similar to the agricultural fund scam. It is similar to Napolis scam. Yung pork barrel, magkano yun? 10 billion o 12 billion pork barrel scam. Nakakulong na ngayon si Napoles. Caponan earlier said, the alleged misuse amounted to a scam. Because public money was supposedly spent for public purposes, different from those declared niya without adequate supporting documents. Ginamit sa ibang bagay. Ang ini-scam taong bayan, sabi po ni Caponan. Sa interview ng mga reporters, during a break in Wamil's testimony, Ridon said the proceedings niya revealed a pattern involving questioned recipients, unsupported expenses, in large cash withdrawals. Matindi yung mga withdrawals po, 37 million. Sunod-sunod. Yung mga gastos, mga kababayan, nawala, nag-disappear na lang po. Yung pera ng bayan, na walang dokumento. Nakita po natin yung pattern ng maling paggamit, yun mga peking pangalan. Nakita po natin na yung pera hindi ginamit para sa confidential expenses. Paliwanag, mga kababayan, ni Terry Ridon.
He cited acknowledgement receipts bearing question names such as Mary Grace Piatos, Nova Santos, and Milky Sikuya, along with 4 OBP confidential fund checks worth 125 million pesos each that were encashed over 4 quarters. Sunod-sunod, mga kababayan. Naka-schedule talaga siya, hindi yung for emergency. Ang nature, mga kababayan, ng paggastos ng confidential funds, emergency. Pero ito may pattern. Quarterly, mga kababayan, wini-withdraw ng malakihan. Ridon said the controversy resembled the Priority Development Assistance Fund or PDAF linked to Janet Lim Napoles because both involved allegedly fictitious beneficiaries, correct, and substantial public funds whose final recipients were unclear, hindi may paliwanag. Sa Napoles scam niya, mga kaibigan, ang pinag-usapan po natin doon, ghost NGOs, ghost beneficiaries, malaking pera na hindi po natin nalaman kung saan napunta. Ganon din po ang nangyari dito. Baka idol ni Sarah si Janet Lim Napoles o na consultant. O natingala, mga kababayan, yung gawain ni Napoles. He also echoed an earlier comparison by House Prosecutor in Manila Representative Joel Chua to the fertilizer fund scam, which involved allegations that agricultural assistance was diverted through questionable transactions and failed to reach intended beneficiaries. Ganon na ganon. Yung pattern, mga kababayan, ng pagnanakaw ng pera ng bayan. Ridon said, the cases he cited eventually led to prosecutions and accountability. Alam po natin yung naging ending noon. May mga nakulong po roon, may mga napanagot po roon. At isa na siyempre yung pinakang mastermind, si Janet Lim Napoles. So sabi dito sa balita, Wamil testified that OBP and the Department of Education under Duterte failed to submit documentary evidence supporting several confidential fund payments. Ito pong mga kahindik-hindik na revelasyon ang dahilan kung bakit pinapakalat ng kampo ni Duterte na si Bato de la Rosa daw na nahuli na. Yan sabi ni Yossi Castro, panggulo lang niya para ma-divert yung attention ng tao sa impeachment trial ni Sara. Kasi ito na yung lumalabas, mga kagilagilalas na paglustay ng pera ng bayan. Do not be distracted, mga kababayan. Huwag pabubudol sa mga pinapalabas nila na kwento. Di ba? He also identified medical and food aid, incentives, and travel-related expenses that were among the authorized uses of confidential funds under the joint circular. Wamil said reward payments were not backed by documents showing that information supplied by informants led to successful information gathering or surveillance activities. Walang ganon. Walang supporting documents. Hindi back siya ng mga dokumento. You see? The impeachment proceedings involved 612.5 million pesos in confidential funds, including 500 million released to the OBP and 112.5 million pesos received by the DepEd, while Duterte concurrently served as Education Secretary. Ngayon, ito po yung development ng balita. May subpena na din po na in-extend para sa another COA auditor ni Sara Duterte. COA auditor in BP Sara Duterte's impeachment trial, I mean. So the Senate Impeachment Court kahapon, mga kababayan, extended the subpoena
for COA Supervising Auditor Celine May del Campo through August 11 as the House Prosecution Panel prepared to present its next witnesses sa trial po ni Sara. Presiding Officer, Senator Chis Escudero, directed the Clerk of Court to issue and the Senate and Sergeant at Arms to serve as a new subpoena requiring Del Campo, an auditor with the COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office, na mag-appear mga kababayan sa August 5 ngayon at saka sa August 11. So abangan natin ang mga susunod na revelasyon. So itong si Del Campo is expected to continue the prosecution's presentation ng COA findings involving Duterte's confidential funds under Article 1 ng impeachment case. Okay po, mga kababayan, abangan natin